Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Tunay nga na naalala ko tuloy yung prayer ni Adam this morning. Na sabi nga niya, kahit kakaunti lang kami, Lord, no? But He's hopeful, no? Pero masasabi ko, Adam, kasama yung mga anghel ng Diyos sa atin ngayong araw na to. Physically, you will see body, no? Few bodies. But if you will look into spiritual level of realm, you will see angels of heaven appearing in this house of God. This is the house of God. At gagawin ng Diyos ang lahat ng paraan para ipakita sa tao sa paligid ng lugar na ito'y kanyang tahanan. At kasama ang kanyang mga anghel na kung saan narito upang gabayan tayo at sabihin, relax ka lang, nandito lang kami. Amen? So those are the assurance that we had. Kasi this is the beauty of Advent. No? The anticipation of the coming of the birth of Christ, our Messiah. In the opening, I would like to share the bishop said in Sunday that the betterment of this world, the restoration of all things will not come about through political figure and people in power, but through the instruments of God's humble and meek people. Today, you will see many uncertainty. No? Kamatis na nga lang 10 piso isa. Pag pumunta ka sa palengke ngayon, purihin ang Diyos. Amen? Sa mga nanonood na mga nanay, sa ating live stream, no? Alam nyo yun. Kamatis, 10 piso. Kaya ngayon, pag nagluluto ako ng isda na may sabaw, sabi ni Nelia sa akin, isa na lang bilhin mo. Pwede na yung isang kamatis para dun sa sarsyadong isda. No? Pagkasyahin mo na yun, lalasa rin yung isang kamatis na yan. Kung minsan naisip natin, siyempre sa pagluluto, may preparasyon din yan, di ba? Iniisip natin, sasarap kaya iluluto ko kung kapag yung isang kamatis na yun lang yung ilalagay ko. Sa totoo lang, masarap sapagkat iniisip mo, yun lang yung budget mo eh. Di ba? Pagkasyahin mo na yan. At pag kinain mo yung sarsyadong isda na yun, actually, yung isda po na yun, natira pa yung kinaumagahan eh. Yung alam mo, nagluto ka ng 7 isda, tapos may natirang 3, no? Yung 3 na yung kinabukasan, sinasarsyado ko po yun sa kamatis. Para may sabaw-sabaw naman yung aming ulam sa katanghalian. Siyempre, dahil isang kamatis nang ilagay mo, isipin mo na lang, yun ang kagandahan na tayo na nasa Diyos. No? Kahit na yung mundo ay punong-puno ng mga uncertainty nga, no? Mga bagay na hindi mo alam kung ano ba na mangyayari sa Pilipinas eh, no? Dahil yung mga politiko natin wala nang ginawa kung anong kabalbalan eh. Sorry for my word, no? Pero dahil na kay Kristo tayo, alam natin na kahit na yung kamatis na yan, nilagay mo sa isda, sasarap at sasarap din yan. Amen? Bakit? Sapagkat yung pagkain na yan ay may kasamang masarap na panalangin bago mo kainin. Amen? So this is what Advent is all about. And this is what Bishop said. No? The betterment of this world and the restoration of all things is not dependent on political or power people. Today's gospel, it talks about the preparation. No? First preparation, the people of Jerusalem are preparing for the Passover, the coming Passover. Second preparation is that sa kabila ng parating na isang pista, ito pong mga Pariseo at mga Eskriba, imbis nang isipin nila kung paano nila ihanda yung Passover, ay ang iniisip si Kristo kung paano nila arestuhin. Amen? That's the preparation that they are doing. So makikita natin dito, ano ba naman itong mga tao na to, naturing ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, no? Pero ang nasa isipan, paano aarestuhin si Kristo?
Hindi nila magawa dahil during that time, natatakot sila dahil kilalang-kilala na si Kristo. In this event kasi, ito na yung, alam mo na, yung paparating na dun sa sacrifice na gagawin ni Kristo. At natatakot na yung mga Pariseo dahil baka mamaya, ito na yung tinakda na baka mag-rebelde na yung mga tao against them. At si Kristo na yung tinuturing nating mamumuno at magiging hari. Akala nila may magaganap na war sa panahon na yon. No? But Jesus did not come by the sword. Pero sinabi niya sa scripture, but He came by the sword. No? But He came for peace, to share the love of God the Father, and for the forgiveness of our sins. Kaya nga yung betterment na yan at saka yung restoration of all things, this is the last step that Jesus will do. Kasi magpapaalam na siya sa kanyang mga disipulo. The third preparation is when Jesus told to, baka makalimutan ko si Judas nga pala, no? Kasama doon sa preparasyon ng mga Pariseo at Skriba. So dito makikita na natin yung plano ni Satanas. No? When Satan entered to the heart of Judas, ayun, pinulpil na ni Satanas yung kanyang trabaho. Remember, akala lang natin na pagka si Satanas ay kumilos, may mangyayari na namang pangit. Totoo po yun. No? Pero lahat po ng pangit na ginagawa niya, kasama yun sa plano ng Diyos. Amen? Akala lang natin pangit. Akala lang natin sasaktan ka, na agrabyado ka, minsan nakakainis, no? But those are only part of the plan of God. The bigger plan of God towards mankind. So dito makikita natin yung betrayal ni Judas, no, towards Jesus. And part of our discussion of my wife, sabi ko nga sa kanya, isipin mo nga, no, hindi naman siguro gagawin ni Judas yung betrayal na yon kung hindi naipon yun sa loob ng kanyang dibdib, no? Because makikita mo sa gospel, many times Jesus correcting Judas in some of his ways at pati doon sa kanyang pananalita, no? So I believe that betrayal to Jesus happens because marami nang nangyari. And yun po yung dapat nating ingatan bilang Kristiyano. Na kuminsan pagka tayo punong-puno ng hinanakit sa isang tao, punong-puno tayo ng mga problema, punong-puno tayo. Hindi na nakita yung pangako ng Diyos sa mangyayari niya. Papasok na yun si Satanas at sasabihin niya, tama ka. Amen? And most of the time, when Satan enters to our heart, sasabihin niya, tama yan, decision mo. Totoo naman, nakakainis naman yung tao na yan. Wala na lang ginawa niya, kundi i-chismis ka, pag-usapan ka, di ba? O ngayon, wala kang pera. Yung kamatis, di ka makabili. Bakit? 5 piso lang yung pera mo eh. You forgot the provisions of God. You forgot the forgiveness of God. That's why Satan entered to your heart. Ang gusto ko pong ibahagi rito yung preparation na ginawa po ni Jesus sa gospel na to. Ang nakakatuwa kasi dito, when Jesus told to Peter and John, sabi niya, maganda na kayo ng para sa ating Passover. Sabi niya. Tinanong ng dalawa, saan niyo po gustong gawin? No? And then Jesus told them, pumunta ka kayo sa isang syudad. When you enter the city, may makikita kayo isang lalaki. At na may dalang isang pitcher na tubig. Sundan niyo siya, at if he enter to that house, kausapin mo yung may-ari. Minemeditate ko yung eksena na yon. Sabi ko, kung sila Jesus at saka Jesus at saka si Peter and John nandito tayo and instructed you to go to the city. Niisip ko, maari bang yung kabilang syudad, Pasay o Sukat? Malayo-layo din yun, di ba? Sabi ko sa sarili ko. Or pagpasok niya nun sa sundan mo yung lalaking may tubig. Siya lang ba nagkataon na may
magdala ng pitcher na tubig na yun para sundan ng dalawa, no? So dito makikita mo, sabi nga sa discussion namin mag-asawa, a normal situation in the streets, kapag may dala yung may dala doon may isang tao may dala, normally babae pala yun. May dalang pitcher, naalala niyo yung woman in the well? Mostly babae pala ang may dala ng pitcher na may tubig kasi madalas sila inuutusan as a servant. Dito kakaiba, nagkataon lalaki, no, yung pinasundan. At naisip ko na itinalaga ng Diyos yung lalaki na yun, inutusan siya ng amo niya na kumuha ng tubig. Siguro maaring wala siguro yung babaeng servant doon sa bahay. At nakita ko na yun ay isang paraan ng plano ng Diyos, no, to prepare for the Passover of Christ and His disciples. At yun na nga nangyari at when the two disciples followed the guy at pumasok doon sa bahay, yun, kinausap na nga nila yung may-ari. Ang nakakatuwa dito, sabi niya, pinapunta kami ng guro dito at sabi niya, meron daw kami ditong pagdadausan ng aming Passover. Tinuro naman ng may-ari ng bahay at it was prepared well. No? So sa pagbalik nila kay Kristo, sinabi nila, job well done. Yung sabi niya, Jesus accomplished na, meron na tayong pagdadausan. You will see, even in preparation, God provides. Even in this coming Advent, or the anticipation of the coming of Christ, no, binibigyan pa niya tayo ng preparation. That is why, part of our preparation, lalo na Pilipino, yung ating mga 13-month, alam nyo na, mauubos na naman yung 13-month pay natin, yung mga bonuses. Kasi magpiprepare ka ng regalo, magpiprepare ka ng handaan, papakain, di ba? And so on. So you will see, but kahit na sabihin natin gagastos tayo in the preparation of the coming of Christmas and the birth of Christ, God will provide us for those things. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Na kahit na sa ating ginagawa, in times of uncertainty, sasabihin mo, wala naman akong bonus ngayon eh. Saan ako kuha ng pera? No. That is why the Psalms 37 said, trust in the Lord and do good. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Kaya walang talo sa Diyos kahit may problema ka. Walang talo sa Diyos kahit na mataas ang presyo ng kamatis. Sabi nga ni Bishop kahapon, pati yung sigarilyas, ubod ng mahal. Totoo po yun. Wala na pong mura ngayon. Di ba? Pero kay Kristo, meron tayong pag-asa that everything that we desire, Lord, kailangan ko ngayon ng pambili ng ganito. Naniniwala ba kayo na ibibigay ng Diyos yung iyong hinihiling? Amen. Because the Bible said, delight yourself in the Lord as you delight Him, and He will give you the desires of your heart. Parang isang patotoo ko siguro dito, may kwento sana ako, kaya lang hindi ko kwento yung kwento na yon. Mas maganda itong kwento na dumating sa aming buhay ng pamilya ko. Alam niyo naman na si Nelia may sakit, and she had a situation at for several months, talagang yung uncertainty nandoon talaga. And kahit na ako nanggaling na doon sa sitwasyon niya na yon, so iba yung sitwasyon niya sa sitwasyon ko. I was a colon cancer survivor for 5 years right now. Magsi 6 years na. Yun sa kanya, iniisip namin, sabi ko, Lord, for several days, I asking God, Lord, ano bang gagawin ko? Ano bang dapat namin gawin? Ganoon rin pala yung sitwasyon ni Eunice. Tamang-tama kahapon, schedule ni Nelia kay Dr. Lau for his vitamin C drip. Doon sa pagpunta niya kahapon, meron siyang na kilalang isang tao na may kapareho ng sitwasyon niya. Breast cancer din at saka yung kung ano man yung findings sa kanya, yung pathology findings.
Ang nakakatuwa dito, so kwento siya ng kwento about the situation. She already in 16 years. And that's a blessing, sabi ko nga, no? Ma-blessing yan. At least, ituturo niya na sa iyo lahat yung ginawa niya na ma-overcome niya yung kanyang situation. So doon namin na-realize, at doon ko na-realize na yung uncertainty sa utak natin minsan talagang alam ng Diyos yan. Even in times of our, alam mo yung baksak ka talaga. Hindi ka naman baksak sa spirit eh. Alam mo yung, kaya lang yung thoughts mo talagang, sometimes if it's not agree with your spirit, talaga yung thoughts mo, baksak talaga. It so happened that this woman is related to Bobby Rebulud, Pastor Bobby Rebiluda. Sorry for my Pastor Bobby. Nakita mo yung yung provision. Nakakatawang isipin that in uncertainty, God provides. He's always with us. No. Kaya sabi sa Psalms 37, commit your way to the Lord. Rest in the Lord and wait patiently.